Hello mga inday ng nakakaloka. It's already, anong oras na ba ngayon? Iblinag ko lang tong day in the life of an ED nurse. Nakakaloka. Anyway, pupunta lang ako ng gym ngayon. Dadaan ako ng gym like for 15 or 20 minutes lang. 10:40 na at 12 o'clock yung duty ko. Pero may time pa para mag-gym. Pero konti lang naman. Siguro mga 20 minutes lang. And then after that, punta na ako ng work. Sige, see you guys in a minute. Yan mga inday, nakakaloka. Siguro mga 8 minutes or 7 minutes drive lang yung papunta ko ng gym from here. Tapos from gym naman is umaabot ako ng mga 15 minutes. 15 minutes na ride going to my hospital. So see you there. Cherries. Ayan mga inday, 10:50 na at meron lang akong 20 minutes to spend here in the gym. Ay. Hello mga inday. Ayan, 11:15 na. Kakatapos ko lang mag-workout. OMG! Apunta na ako ng work ngayon at doon ako magbibihis sa parking lot or mismong sa sa ospital. Sige, see you there guys. Lagay ko dito yung cam ko. Ay, 15 minutes din yung drive ko papunta doon. Ayan, hello mga inday. Kumusta naman ang lacharis? Nandito na ako sa sa parking lot ng ospital namin. And kakarating ko lang 11:37. So umabot siguro ng mga 15 until 30, 15 plus 7. Siguro mga 20 minutes yung drive. Akala ko 15 minutes na. Umabot ng 21 minutes. Kasi nga Monday, ang daming sasakyan sa road. Nakakaloka ng bonggang-bongga mga inday. Ay nako. Ito na naman, papasok na naman tayo. 12-hour shift ako. At mamayang hating gabi pa matatapos yung shift ko. Pero hindi naman mabigat sa kalooban ko na mag-duty. As always, I'm always happy. Ini-enjoy ko yung opportunity na binigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos. And at the same time, wala tayong magagawa dahil 3 years contract ako dito. Nakakaloka. 2022 ako nag-start. So, 2023, 2024, 2025. So, 2025 pa ng January or February. February ata, matatapos yung kontrata ko. So, matagal-tagal pa. So, kung matagal pa yung kontrata mo at hindi ka naman kapal ng mukha or walang utang na loob para lumayas lang ng walang pasabi, edi enjoy na lang. Enjoy mo ang bedside. Nakakaloka kahit nakaka-stress. As in, super nakaka-stress ang bedside dito. Ang mga patient pare-pareho din. Nung nasa Saudi pa ako, ganun din. Feeling entitled yung mga patient doon, dito ganun din. May mga mababait sa Saudi, may mga mababait din. Ang pagkakaiba lang dito, kapag physically or emotionally abuse ka or verbally abuse ka ng pasyente, may karapatan kang magreklamo at kapag nagreklamo ka, they will take the sides ng party na nasa tama. Okay? Kung wala ka naman sa tama, hindi rin magte-take side sa'yo yung manager tsaka yung person in authority or yung police. Doon sa Saudi Arabia, parang ang hirap. Tatanggapin mo na lang na, ay, wag na lang ako magreklamo kasi wala din namang mangyayari. Diba? Ayan, tama na ang talk mga inday. 11:40 na at maglalakad pa papuntang ospital. Maglalagin pa ako 5 minutes before 12. Baka malate pa ako. Sige na, babush na for now. Hello mga inday, nakakaloka, my God. Nandito ako sa sarili kong station. 1 o'clock na ngayon. And OMG. Ay,
Apat na agad yung pasyente ko dahil sunod-sunod akong nilagyan ng triage, nakakaloka. Pero okay lang, manageable naman so far. Anyway, I need to keep the ball running. Charis. Sige guys, see you. Hello guys. 3 o'clock na, 3:30 na. At medyo nakakahinga na ako ng maayos. Nakakaloka. Hi. First, most of my patient is for discharge. Meron lang isang for admission. Nakakaloka. Nakakaloka. Ang routine lang naman dito sa emergency department, pagkarating ng patient, is kukunan ng dugo, i-x-ray, ika-CAT scan. Then after that, once all tests are done, the doctor will decide whether they will be admitted or not. So if they're discharged, you're gonna discharge them. And if they're for admission, they will be seen by the hospitalist. Ay. Kakapagod lang kuminsan kasi kuminsan sabay-sabay magsisidatingan yung pasyente sa 4 na rooms mo. So, medyo overwhelming. But, hindi mo naman kayang hatiin yung sarili mo. So, ang ginagawa ko, if I needed help, nagraradyo ako. Niraradyo ko na kailangan ko ng tulong. So, there is float in the emergency department who can help you whenever you needed help. Hello guys, it's already 5 o'clock and nakakaloka yung mga pasyente ko. Ang itchastera dan. Sabi pa, I'm gonna sue you. Nakakaloka. You don't even have enough money to pay for your healthcare. How can you find money to pay for your lawyers? Kakaloka. I'm gonna sue you. Sue me all you want. Kaloka ka. Buisit. Maraming mga patient dito, mga paliw, mga matitigas yung ulo. Ayan mga inday, 6:30 na at ngayon pa lang ako magla-lunch. Kakaloka. Siyempre may baon ako para tipid, charis. Ayan, kain tayo. Meron na akong 30 minutes para makapag-break nito. Meron ako. Medyo nag-ano pa rin yung skin ko, nagbabalat. Dahil sa ano. Ayun, siguro sa lamig, yung malamig na dito. Yeah. Medyo hindi na. Patient 19 and 32, 19 and 32. Kaloka. Ano ba yan? Hirap buksan ito. Sige guys, kakain muna ako. Got them already out here. Cherries. Ayan mga inday, 12 o'clock na. 12:25 na. So dito, from 12 o'clock to 12:30 ako. Yung 30 minutes unpaid, hindi siya pinabayaran. Let's see, malapit na ako mag-log out. Ilang minutes na lang? 2 minutes. 3 minutes. Ay, nakakaloka. Nagka-pasyente pa ako na ayaw ma-discharge. Okay naman yung yung vitals, okay naman yung mga labs, at ayaw ma-discharge. So, walang nagawa yung mga doktor kung hindi i-admit na lang. Ay, kakapagod. Cherries. Hindi naman. Tama lang. Diba? Mas nakakapagod sa Saudi Arabia. Ay.
Ayan, hello mga Inday. Natapos na ang aking 12-hour shift. Nakakaloka. Nakakapagod ba? Hindi masyado ngayon, as in. Hindi masyadong nakakapagod. Ay, nako. Konti lang, hindi naman konti. Medyo busy for the first 4 or 5 hours, 7. Pero nung mga bandang 8 o'clock hanggang 11 o'clock, medyo okay na siya. So, nakakapagod bang maging nurse dito sa Amerika? Definitely hindi kapag galing kayong Middle East. Kasi mas nakakapagod at para kang slave or as in doble ang pagod sa Middle East. Uuwi kang nga. As in, dito wala. Shwaya lang ang word. Sige na mga beshi, see you in my next vlog. Babush!